Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Erwin. Medyo maselan po kasi ang ibabahagi kong kwento sa inyo. At bilang respeto na rin sa mga taong naninirahan dun sa lugar, kung kaya hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng mismong bayan. Noon po kasi, nung ang edad ko po ay mga 11 anyos pa lamang, ay mayroon kaming naging kapitbahay. Nang bali-balita noon ay mga galing sila ng Visayas at kilala yung probinsya nila pagdating sa mga aswang. Pero dahil sa hindi pa naman kami nakakita ng kung ano ba talaga ang sinasabing aswang, ay hindi kami naniniwala noon. Ang alam ko pa nga, ito ay gawa lamang ng malikhaing kaisipan, kung kaya nagkaroon ng buhay sa mga palabas sa telebisyon at maging sa mga pelikula. Nung una ay maayos at wala namang naging problema sa pamilya namin at nung bago naming kapitbahay. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas yung magaspang nilang pag-uugali. Ang isa sa mga hindi nila magandang ugali ay yung wala silang pakialam sa ibang tao. Tulad na lamang nung minsan naglalaro kami nung nakababata kong kapatid doon sa aming bakuran. Nakita kong winawalis nila yung kanilang mga kalat papunta sa amin, na para bang ayos lang na maging marumi ang sapanig namin basta malinis ang sa kanila. Bagay na kahit sa mura kong pag-iisip ay hindi ko talaga iyon nagustuhan. Pero hindi na lang ako umimik noong mismong oras na iyon, dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay nila yung mali nitong ginagawa, pagkat mas matanda ito sa akin. Pinalaki kasi kami ng aming mga magulang na magalang at talagang punong-puno ng respeto para sa ibang tao. Ang isa pang napansin kong hindi maganda sa kanila ay yung pagiging mayabang na mga nag-aastang mayaman, gayong hindi naman nalalayo ang buhay nila sa aming mga datihan ng naninirahan doon. Sa lupang kinalalagyan ng bahay namin ay tanging sila lang yung aming kalapit. Yung iba ay ilang metro na ang layo mula sa amin. Kung kaya saksi kami sa mga masama nilang pag-uugali. At isa na nga dito yung kanilang kahambugan, na nakakatawa pa nga pagka minsan. Dahil pag masarap ang ulam nila, ay talagang maririnig mong sila ay nagkakaingay. At sinasadya nilang lakasan yung kanilang mga pag-uusap para mabanggit at masabi nila kung ano yung masarap nilang ulam. Pero kapag ang ulam nila ay hindi masarap, ay wala kang maririnig na kahit anong ingay. Napakiwari pa nga namin ay parang nagbubulungan lang sila. Ang tatay kasi nila ay nagtatrabaho noong mga panahong iyon sa Saudi. Usong-uso yan noong mga dekada 80. Kaya sumikat yung mga pormahan na nakamaong na jacket at naninilaw sa mga alahas na ginto. Nausid din noon yung bansag na Saudi boy. At dahil sa nasa Saudi nga ang kanilang padre de pamilya, kung kaya ganun na lamang sila kung makapagyabang. Sa panig naman talaga namin ay hinahayaan lang namin sila. Hindi naman kami apektado sa tuwing sila ay nagyayabang. Amin pa nga silang sinasakyan na lang. Pero lubhanang nabahala yung mga magulang namin
Nang kanilang mapansin na tila hindi lang may masamang ugali ang mga ito, kundi meron din silang maitim na lihim. Ang unang nakapansin nito ay yung mismong tatay namin. Dahil unti-unti nang nauubos yung aming mga alagang manok. Nag-umpisang mawala yung mga sisiw namin. Hanggang sa pati yung mga malalaki ay unti-unti na ring nauubos. Noong una, ang buong akala naming magkakapatid na ang tinutukoy ng tatay namin na may maitim silang lihim ay yung kanilang pagiging magnanakaw. Pero mas matindi pa pala doon yung ibig nitong ipakahulugan na ang mga ito pala ay hindi mga pangkaraniwang tao, na sila pala ay may mga lahing aswang. Ang tatay namin ay ang pinakaunang nagigising sa aming lahat. Isang umaga, matapos niyang makapagkape, ay una na niyang pinuntahan yung mga alaga naming manok. Ginawa na niya kasi ng kulungan ang mga ito. Nang mapansin niyang unti-unti na silang nauubos. Dati-rati kasi ay hinahayaan lang naming nagpapagala-gala ang mga ito. Nang nasa likurang bahagi na siya nung aming bahay, kung saan naroon yung mga kulungan ng manok, ay napansin niyang nakabukas na ang isang kulungan at wala na yung laman. Napansin din niya yung mga bakas ng paa na nagmula sa katabi namin papunta sa loob ng aming bakuran. At nang kanya pang sundan ang mga bakas, ay dinala siya nito sa masukal na bahagi doon sa aming lugar. At doon niya nakita yung mga alaga naming manok na pinagluray-luray at wasak ang mga katawan. Nagkalat yung mga balahibo at nagtilamsikan din yung mga dugo. At doon na tuluyang nabisto ng tatay namin ang tungkol sa kanilang itinatago. Kaya mula noon, mahigpit ang bilin ng tatay namin na huwag makipag-usap at hanggat maaari ay iwasang talaga yung aming kapitbahay. Ngunit dahil sa naging tahimik ang aming pamilya, kahit pa nga halos ubusin na nila yung aming mga alaga, ay tila lalo namang naging mapagsamantala ang mga ito at naging mapang-abuso. Mabait lang po kasi talaga ang mga magulang namin, Sir PB. Kaya hanggat maaari ay sila na mismo ang umiiwas. Ayaw nila ng gulo at ayaw din nilang makipag-away. May pagkakataon pa nga noon na narinig ko ang aming mga magulang na nagbabalak na silang lumipat kami ng tirahan. Ngunit dahil sa wala namang malipatan na magandang pwesto noong mga panahong iyon, kung kaya nanatili kami doon sa aming tirahan. Yun nga lang, ay naging masyado ngang mapagsamantala ang aming kapitbahay na talagang kinakaya-kaya na lang nila kami. Minsan, nagkaroon sa amin ng handaan. At dahil sa iniiwasan na nga namin sila, ay hindi namin niyaya ang mga ito sa bahay at amin na lang silang binigyan nung aming mga handa. Kaya ang naroon lang sa amin ay yung mga kamag-anak at kaibigan ng aming pamilya. Pero kahit binigyan na namin sila, ay kanila pa ring minasama yung hindi namin pagkumbida sa kanila. Kaya nang sumunod na araw, ay mayroon silang ginawa. Pero dahil sa wala kaming alam ng aking mga kapatid sa kung ano ang kayang gawin ng isang pamilyang may lahing aswang, ay aming tinanggap ang ibinigay nilang ulam. Lalo pa nga at mukhang masarap iyon.
At ang buong akala ko kasi ay gusto lang nilang gumanti ng kabutihang loob dahil sa binigyan namin sila ng aming mga handa nung nagdaang araw. Pero kabaliktaran pala ang nais nila. Hindi pala iyon pagpapakita ng kabutihan, na yung ulam pala nila na iyon ay punong-puno ng mga masasama at negatibong bagay. At nang akin ang ipasok sa bahay yung nasabing ulam, ay agad naman akong tinanong ng tatay namin nang kanya iyong makita nang akin ang ilalapag iyon sa may mesa. Tinanong niya ako kung saan iyong galing, kaya sinabi kong ibinigay iyon nung aming kapitbahay. Nang marinig iyon ni tatay, ay mabilis niya iyong kinuha mula sa aking mga kamay at dumungaw siya sa may bintana at kanya iyong itinapon. Nagtaka naman ako sa ginawang iyon ni tatay, kung kaya nagtanong ako sa kanya kung bakit. At doon ko na nalaman yung kanilang maitim na lihim nang ipagtapat sa amin ni tatay yung kanyang mga natuklasan at naoobserbahan. At lalong napatunayan na tama ang lahat ng mga sinabi sa amin ni tatay. Pagkat ng sumunod na araw, ay bigla na lang kaming nagulat sa inasal ng aming alagang aso. Sa di maipaliwanag na dahilan, ay bigla na lamang itong naging agresibo at nanunugod ng tao. Kahit kami ay tila hindi na niya nakikilala. At nakikita naming matindi pa itong naglalaway, na napakabangis nito at nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Yung kanyang mga mata ay pulang-pula na para bang may namuong dugo doon. Sinabi sa amin ng nakababata kong kapatid na kanya pala itong nakitang kinain yung itinapon na pagkain ni tatay sa may bintana. At biglang napabulalas ang tatay namin ng mga katagang, sinasabi ko na nga ba, na tama nga talaga ang hinala niya, na yung ulam na ibinigay sa amin ay hindi pagpapakita ng kanilang kabutihan at pakikisama, kundi gusto talaga nila kaming hawaan at mapahamak. Wala nang nagawa pa ang tatay namin kundi patayin yung alaga naming aso dahil sa tuluyan na itong naulol. Kinagabihan, napansin kong hindi mapakali si tatay at panay ang timpla nito ng kape. Tinanong ko siya kung bakit parang wala siyang balak na matulog. Umiling lang ito sa akin at kanya na akong sinabihan na matulog na at magpahinga. Pero dahil malakas talaga ang aking kutob na mayroon siyang inaalala, kung kaya kahit nakahiga ay nakatuon ang atensyon ko sa kanya. Kita ko siya mula sa aking kinalalagyan. Noong mga sandaling iyon ay tulog na ang aking mga kapatid at tanging kami na lang ni tatay ang gising. Nakaupo nun si tatay sa may bangko na nasa may gilid ng mesa. At habang umiinom siya ng kape ay napapansin kong nakikiramdam itong mabuti, na paminsan-minsan pa nga ay sumisilip pa ito sa isang butas na nasa may dingding. At nakita kong inilapag niya yung kanyang itak sa ibabaw ng mesa. Kung kaya, doon na talaga ako kinutuban ng hindi maganda. Noon ko lang kasi nakita ang tatay namin na nabalisa ng ganon. Kaya alam ko talagang mayroong problema. Kaya pinanatili kong gising ang aking sarili. Gusto kong tulungan si tatay sa kahit anong paraan. Napakiramdam ko parang alam ni tatay na mayroon talagang mangyayaring hindi maganda. Siguro dahil na rin
sa mga sunod-sunod na nangyari. Kung kaya nagkaroon siya ng isipan na ganon. Maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng mga yabag sa gilid ng aming bahay. Rinig na rinig ko iyon na para bang tumatakbo ng mabilis paikot. Kaya naagaw ang aking atensyon doon na napatingin talaga ako at pagkatapos ay nakiramdam din ako na mabuti. Di nagtagal ay bigla naman akong napatingala dahil narinig kong parang lumundo yung aming bubungan at nakita kong parang mayroon talagang naroon at lumalakad ng marahan. Biglang tumayo si tatay at may kinuha ito doon sa may bandang kusina. Pagbalik niya ay hawak-hawak na nito yung bagakay at bigla na lang niyang tinusok yung aming bubungan at kitang-kita ko na nang kanya iyong hugutin ay may bahid na iyon ng dugo. Indikasyon na mayroon siyang tinamaan. Muling inulit ni tatay yung pagtusok pero wala nang naroon. At nakarinig na lamang kami ng mga pag-angil na malinaw mong mailalarawan sa iyong isipan na tila ba mababangis na hayop ang mga nasa labas. Nakita ako ni tatay at doon niya na lamang gising pa pala ako. Sinenyasan niya ako at pinalapit. Pinahawak niya sa akin yung bagakay at kanya nang hinugot ang itak. Dahan-dahang binuksan ni tatay yung pinto. Sumilip siya muna sa magkabilang gilid at nang masigurong walang naroon ay saka siya nagtuloy. Nakasunod ako sa kanyang likuran at mahigpit kong hinahawakan yung pinatulis na bagakay. At bigla kaming natigilan ni tatay nang makita naming patawid na ng bakod yung 3 aswang papunta sa kabilang bahay. At isa-isang pumasok ang mga iyon sa bintana. Dahil sa aming nasaksihan ay lalo naming napatunayan ni tatay na aswang nga talaga yung aming katabi. Kaya kinabukasan noon, maaga pa, ay umalis na si tatay at humingi ng tulong sa isang manggagamot. Kalaunan, kusa na ring umalis yung buo nilang mag-anak at lumipat sila ng ibang tirahan. Dahil na rin sa mga itinuro ng manggagamot kay tatay. Nagpasya na silang lumipat dahil unti-unti nang nabubunyag yung kanilang lihim doon sa aming baryo. Nang mawala na yung mag-anak na iyon sa aming tabi, ay muling pumayapa yung aming lugar at nakapamuhay muli kami ng maayos. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rolly. Ibinahagi lang rin po sa akin ng tatay ko ang kwentong ito. Noon po kasing nasa probinsya pa siya, ay marami siyang naranasang mga kababalagan. Doon po kasi siya ipinanganak at lumaki. Ang mga magulang po niya ay mga lehitimong taga roon. Di ko na lang po babanggitin ang mismong lugar. Pero sakop din po ito ng Visayas Region. Ang tatay ko po ang bunso sa kanilang 4 na magkakapatid. Ayon po sa tatay ko, ay maayos po ang kanilang pamumuhay noong mga panahong iyon. Dahil sa marami silang tinatangkilik. Tulad ng mga alagang hayop. At may katamtamang lawak ng lupain na minana ng kanyang ama sa mga magulang nito. Hindi naman daw sa pagmamayabang ay kilala sila doon sa kanilang baryo na takbuhan ng mga tao sa tuwing nangangailangan ang mga ito. Nasa elementarya daw po ang tatay ko
nang una siyang makaranas ng kababalagan. Kasalukuyan pong nagpapagapa sila ng palay. Ang tatay ko po, kasama ang isa niyang kapatid, ay nasa maliit na kubong pahingahan na naroon malapit sa palayan. At dahil sa mga bata pa, ay madalas silang nagkukulitan na magkapatid. Sila kasi ang magkasunod. Ang dalawa pa nilang kapatid ay malalaki na at naroon din na tumutulong sa paggapas. At dala nga ng pagiging bata ay nagkaasaran silang magkapatid na nauwi sa away. Kung kaya, iniwan ang tatay ko ng kanyang kapatid at nagpunta ito doon sa mga nagtatrabaho. Nang mag-isa na lamang ang tatay ko sa kubo, ay may nakita siyang bata na lumapit at gustong makipaglaro sa kanya. Naisip niyang anak marahil ito ng isa sa mga gumagapas sa kanilang palayan. Minsan po kasi kahit taga-ibang baryo ay nakakarating sa mga karatig baryo nila kapag nabalitaang mayroong nagpapatrabaho. Sa kagustuhan nilang kumita dahil na rin sa hirap ng buhay. Tulad ng agahan at tanghalian na malaking bagay iyon para sa kanila. Masaya silang naglaro ng bata na sa tingin ng tatay ko ay halos kaidaran lang rin niya ito. Nagtatawanan pa nga sila habang naghahabulan. Nang makaramdam siya ng pagod, ay nagpasya siyang maupo na muna sa isang malaking puno at kanyang sinabihan ng kalaro na magpahinga na muna sila. Pero sa halip na tumigil ito, ay nagpatuloy lang umano ito sa kanyang pagtakbo. Kaya tumayo si tatay at sinundan ng kalaro. Doon niya napansin na bigla nang nag-iba ang kanyang kapaligiran. Kaya napahinto siya at iginalapay-got ang kanyang paningin. Hindi na niya alam kung saang lugar na siya naroon. Hinanap niya yung kanyang kalaro ngunit hindi na niya ito makita. Tinatawag niya ito ngunit hindi rin ito sumasagot. Sa halip ay may nakita siyang tao na hindi karaniwan ng taas at ito ay papalapit sa kanya. Nababalot ang buong katawan nito ng mga halaman at ugat ng punong kahoy. Matinding takot kaagad ang bumalot sa tatay ko. Naluha na siya habang mabilis na tumatakbo at sinisikap na mahanap ang daan pabalik. Panay na ang kanyang sigaw at paghingi ng tulong habang umiiyak. Lalo na nang makakita siya ng mga hayop na walang mga balahibo at papunta rin sa kanyang direksyon. Ang natatandaan niyang sumunod na nangyari ay nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nasa silid na siya ng kanilang magkakapatid. At nakita niyang nasa kanyang tabi ang kanilang ina na pinapaypayan siya. Naroon din ang kanyang mga kapatid at ama, ilang mga kaanak at kaibigan ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanila, 2 araw daw siyang nawala at nang kanila siyang matagpuan ay walang malay. Nang magbalik ang kanyang alaala, ay ikinuwento niyang lahat sa kanila ang mga nangyari. Lumipas ang mga araw at bumalik sa normal ang lahat. Bagaman paminsan-minsan ay naaalala pa rin ng tatay ko ang kanyang naging karanasan. Madalas kapag hapon ay nagtitipon-tipon ang mga kaibigan ng lolo ko sa kanila at nag-iinuman ng mga ito ng tuba. Nakagawian na kasi ng mga taga roon na pagkatapos ng maghapong paggawa ay mag-iinuman. Nakahiligan ng tatay ko ang makinig ng mga usapan at kwentuhan sa tuwing nag-uumpukan
ang kanyang tatay at mga kaibigan nito. Aliw na aliw siya, lalo na kapag ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa mga kababalagan at kanilang mga karanasan pagdating sa mga aswangating kanto. Naririnig din niya sila na pinag-uusapan ang tungkol sa mga anting-anting. Na doon nalaman ng tatay ko na ang dalawa pala sa mga kaibigan ng lolo ko ay may agimat, na minsan pa nga ay pinalad siya na masaksihan ang pagpapakita ng mga ito ng kanilang kakayahan. Medyo ikinagulat pa nga daw iyon ng tatay ko. Sabi niya, bigla kasi naglabas ng baril ang isa sa mga kaibigan ng lolo ko at kanyang iniabot ang baril sa isa nilang kaibigan at nagpaparil ito ng kanyang anting-anting. Isa iyong medalyon at sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng husay ng isang agimat na nang itutok na ng kaibigan ni lolo ang baril doon sa medalyon ay hindi iyon pumutok. Ilang ulit pa daw nitong kinasa iyon at sinubukang paputukin pero hindi talaga pumutok ang nasabing baril. Pero nang ibaling naman daw iyon at itapat sa iba nang ito ay kalabitin, ay agad namang pumutok, na nagulat pa nga daw noon si tatay. Nang mga sumunod na araw ay napansin di umano ni tatay na 3 na sa mga kaibigan ni lolo ang nagtataglay ng anting-anting na kanila ding ipinamalas ang kakayahan noon. Isang araw, maaga pa, ay nakita na ni tatay si lolo na naghahanda. Nang tanungin niya ito kung saan ang punta nila, ay sinabi nitong sila daw ay dadayo ng sabong doon sa kabilang baryo. Pagkat piyesta umano sa nasabing lugar at may patupada. Isinama daw nito ang kanilang panganay na kapatid na si Tio Pitong. Gusto niya sanang sumama noon, kaya lang sinabi ng kanyang tatay na sa susunod na pagkakataon na lang kapag siya raw ay malaki na. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga kaibigan ni lolo na may mga dala ring manok at umalis na sila. Kaya tinanaw na lamang sila habang naglalakad papalayo. Nang biglang may tumama sa kanyang ulo, kung kaya napahawak siya dito. At nakita niyang tumalbog ang maliit na bunga ng mangga. Napatingin pa siya sa itaas ng puno. Kinabahan siya dahil sa hindi naman humangin. Kaya nagmamadali na siyang pumasok ng kanilang bahay. Kinagabihan ay nagising si tatay dahil sa mga ingay na kanyang narinig. Dumating na pala sila lolo at ang kapatid niya. Bumangon si tatay at nakita niyang masaya ang mga ito dahil sa nanalo ang halos lahat nilang manok na isinabong. Nakasilip siya noon doon sa kanilang silid. Nakita niya ang kanilang ama na may kinuha ito sa tagiliran. Nababalot iyon ng itim na tela at inilagay sa istante ng aparador. Doon daw niya naisip na mayroon na rin palang taglay na anting ang kanilang ama. Kalaunan, habang lumilipas ang panahon, ay nakikita ni tatay na mas umiigting ang pagnanasa ni lolo tungkol sa mga anting. Kasabay noon ay nahumaling na rin ito ng tuluyan sa pagsasabong. Kung dati-rati kasi madalas ay tuwing sa mayroong piyesta lamang ito nagsusugal, noong mga panahong iyon ay ginawa na nitong bisyo talaga, na hindi na rin nila ito nakikitang nag-aasikaso doon sa kanilang bukid, na iniasa na lang nito sa kanilang magkakapatid. Ayon kay tatay, kapansin-pansin din ang unti-unting pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Habang dumarami ang nakikita niyang inilalagay ng kanilang ama doon sa istante ng aparador, ay lumalala din di umano ang kalagayan ng kanilang pamumuhay.
na nararamdaman na nila ang hirap sa pagdadala nito. Maging ang kanilang ina daw ay naririnig na niya kung minsan na nagre-reklamo na sa kanilang ama. Ngunit parang di pa rin alintana iyon ni Lolo. Kapag nagsimula na raw magsalita si Lola noon, ay inaalisan na lamang ito ni Lolo na tila ayaw nitong marinig ang anumang sasabihin pa. Minsan nang umuwi ang kanilang ama ng alanganing oras, ay narinig ni tatay na nagsisimula na magsalita ng kung ano-ano ang kanilang ina. Nagalit ito dahil sa hating gabi na nga umuwi ay nakainom pa si Lolo. Narinig niyang nagsalita ang tatay niya at nagbanta bago lumabas ng bahay at umalis. Nang sumilip si tatay ay wala na ang lola sa sala. Nasa kwarto na nila ito. Hindi alam ni tatay kung bakit daw niya naisipang pumunta sa harap ng aparador at tingnan ang mga agimat na naroon na pag-aari ng kanyang ama. Nung una ay pinagmasdan lamang niya ang mga ito. Ngunit ilang sandali pa ay hindi na niya napigilang hawakan ang mga iyon. At may isang naroon na nagkaroon siya ng interes. Nagustuhan niya talaga iyon. May kung ano pang ang pwersa di umano ang nagtutulak sa kanya upang kunin yon at isuot sa kanyang leeg. Init na init daw ang kanyang pakiramdam, kung kaya lumapit siya sa bintana at binuksan iyon. Pagbukas ng kapis na bintana ay biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Napatingin siya sa ibaba ng kanilang bahay na nung mga pagkakataon na iyon ay maliwanag ang buwan. Kung kaya agad niyang natanaw ang mga malalaking puno ng mangga na nasa kanyang harapan. Ngunit kinilabutan siya nang ituon niyang mabuti ang kanyang pansin doon at makitang hindi lamang mga puno ang naroon. Nakita niyang muli ang malaking tao na nababalot ng mga halaman at ugat. Nang minsang siya ay maligaw sa kagubatan. Hindi lang iyon. Nang ibaling naman niya ang kanyang tingin sa hagdan ng kanilang bahay, ay nakita niyang may babae doon na nakatayo at nakasuot ito ng itim na damit. Kung kaya, mabilis niyang isinara na muli ang bintana at pagtalikod niya ay halos mapasigaw siya. Buti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili nang makita ang isang tao na nakasuot ng tulad sa pare. Ngunit wala itong ulo. Napatakbo siya sa loob ng kanilang kwarto. At nang nasa loob na siya, ay agad na niyang hinubad ang kwintas mula sa kanyang leeg. Nagising pa nga daw ang kanyang kuya dahil sa mga ingay na kanyang nilikha. At tinanong siya nito kung bakit gising pa. Sinabi na lang niya na hindi pa siya dalawin ng antok. Nang muli itong makatulog ay saka siya lumabas ng kanilang silid at ibinalik ang medalyon sa dati nitong kinalalagyan. Dahil sa alam niyang mapapagalitan siya ng kanilang ama, baka nga mapalo pa. Nung mga panahong nasa sekundarya na si tatay, sabi niya ay tuluyan na silang naghirap. Naisanla maging ang kanilang lupa at wala na rin sila gaanong mga alagang hayop. At nagkasakit pa ang sinundan niya na kalaunan ay namatay ito dahil sa hindi nila naipagamot. Pero nung huli ay nalaman niyang aswang din pala ang may gawa noon, ayon na rin sa mga usap-usapan na kanyang naririnig noon. At doon pa lamang daw na ipagtagpi-tagpi ni tatay ang mga naramdaman niyang kakaiba bago pumanaw ang kanyang kapatid.
Madalas daw kasi ay namamalaya nilang lumalabas ng bahay ang kanilang ama ng mga alanganing oras, na minsan naman daw ay nagsisimula pa iyon sa isang komosyon na akala nila ay may kaaway ito na sumisigaw at naghahamon, at babalik ito sa kanilang bahay na pawisan, na kung minsan naman ay duguan. Nang mag-asawa ang panganay nilang kapatid, ay 4 na lang sila na natira sa bahay. Napipilitan na silang dalawang magkapatid noon na maghanap buhay sa tuwing mayroong nagpapatrabaho na malapit sa kanila, dahil nga sa naghihikaos na sila noon. Kaya nga natigil na rin siya sa pag-aaral noon para maituon na lang niya ang oras sa paghahanap buhay, nang sa ganon ay masuportahan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. May pagkakataon pa nga daw noon na natutulala na lang si tatay at bigla na lang naluluha dahil sa sinabit ng kanilang buhay. Sa pakikitrabaho nila sa iba ay doon niya nakilala ang isang matanda na taga-kabilang bayan. Ang pangalan nito ay si Mandoy Tinong. Pero ayon mismo sa matanda ay dayo lang rin siya doon. Kapag sila'y nagpapahinga, maraming ibinabaging kwento sa kanya yung matanda. Kung kaya, ikinuwento din niya ang tungkol sa anting ng kanyang ama. Sinabi ng matanda na may taglay rin siyang anting-anting. Kung kaya nga raw siya ay nagpalaboy-laboy na lang, dahil ayaw niyang madamay ang kanyang mag-anak sa kamalasang dulot nito. Pinili niya kasing taglayin ang agimat. Doon pa lamang naging malinaw ang lahat kay tatay. Nalaman niyang malas pala ang pagkakaroon ng anting sa pamumuhay. Kung kaya, naisip niyang iyon ang pinakaugat ng kanilang paghihirap. Makalipas pa ang ilang panahon, nabalitaan nila tatay na pumanaw na ang isang kaibigan ni Lolo na may anting, na nagpabaril ng kanyang medalyon sa kanilang bahay nang minsang mag-inuman ang mga ito doon. Ilang linggo makalipas iyon, ay napansin nila ang mabilis na pagbagsak ng pangangatawan ng kanilang ama. Dinapuan na rin ito ng matinding karamdaman at naratay sa banig. Sinabi nito sa kanila na hindi na siya magtatagal. Kung kaya, kaharap ang kanilang ina ay sinabi nitong kanyang ipamamana ang mga anting. Tinanggihan iyon ni tatay, sapagkat dahil sa mga agimat na iyon ay parang kisap mata na naglaho ang marangya nilang pamumuhay. Kung kaya, ang kapatid nito ang siyang sumalong lahat. Ang panganay nilang kapatid ay hindi noon nakauwi hanggang sa mailibing na ang kanilang ama. Hanggang dito na lang po muna, Sir PB, at sana po ay nagustuhan nyo. Kung inyo pong mapapansin ito, ay sisikapin kong makapagpadala pa ng mga kwentong nalalaman ko kapag may pagkakataon. Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Salde. Kasalukuyang naninirahan po ngayon dito sa Caloocan. Lagi po akong nakikinig sa inyo at nais ko pong ibahagi yung kwentong nalalaman ko. Ito po ay naikwento sa akin ng isa kong tiyuhin na si Rick. Ayon sa kanya, nangyari ito dekada 80 sa isang syudad sa Maynila. Nung mga panahong iyon, sabi niya, yung tinitirhan nila ay sa isang squatters area. Sa mura niyang edad ay napilitan siya magtrabaho sa isang bakery dahil na rin sa hirap ng buhay. Naging utusan at helper siya doon. Yung nasabing bakery
ay malapit lang sa kanila. Nilalakad lang niya ang pagpasok doon. Minsan, nang nasa trabaho siya, ay nagulat na lang si Rick nang makakita ng kamay doon sa may siwang. Kaya ang ginawa niya ay tumuntong siya sa upuan at sinilip iyon. Nakita niya kasi yung kamay doon sa itaas kung saan nila inilalagay yung mga natirang tinapay na ang tawag daw nila noon ay mutsakaw. Pagsilip niya ay nagkatitigan pa sila mata sa mata nung kapwa niya bata at nagulat din ito. Kung kaya hinugot kaagad nito yung kanyang kamay kasama nung ilang pirasong pandesal na tumigas. Hindi na rin nakapagsalita pa si Rick para sawayin yung bata dahil mabilis na iyong nakaalis. Makaraan ang ilang saglit ay napaisip din si Rick. Naalala niya yung mga sandaling nagugutom din siya at walang makain. Kaya nakaramdam siya ng awa para doon sa bata. Naulit pa ng ilang beses yung ganun tagpo. At sa tuwing kanyang mapapansin yung bata na dumudukot ng tirang tinapay doon, ay hinahayaan na lamang niya ito. At nagpapanggap na lamang siya na hindi niya iyon nakikita. May pagkakataong gusto na niya sanang bigyan na lang ito ng palihim. Ngunit sa tuwing nagbabalak siyang kausapin ito, ay tumatakbo na kaagad yung bata palayo dahil sa takot. Minsan, nang pakiusapan siya ng may-ari, natauhan na muna niya yung panaderya. Pagkat uuwi sa kanyang pamilya yung kanilang panadero, ay naiwan siya doong mag-isa. Habang nakaupo siya doon sa mesang pinagmamasahan nila at kumakain ng chichirya, ay nahagip ng kanyang paningin yung doon sa gawing itaas kung saan niya nakikitang madalas yung kamay ng bata na dumudukot. At sa pagkakataong iyon ay parang nakita na naman niya na naan doon iyon. Kaya napatingin siya at tama nga si Rick. Nakita niya na naman na nakapasok yung kamay at may kinakapa. Kaya nagmamadali siyang kumilos para sana kausapin yung bata. Sumampa siya sa isang upuan. At nang kanya itong kumprontahin, ay siya ang nagulat. At nahulog pa nga siya sa tinutuntungan. Kahit nasaktan, ay nagmamadali niyang tinungo yung likurang bahagi ng panaderya at isinara yung mabuti. Pagkatapos, ay nagpunta naman siya sa harapang bahagi at sinigurado ding nakasara iyon. Matapos iyon, ay nagtago siya sa ilalim ng mesa at nanginginig na napaiyak. Takot na takot si Rick, pagkat noon lamang siya nakakita ng ganon. Kitang-kita niya yung nakakatakot na mukha ng babae. Nanlilisik ang mga mata nito na may mahabang pangil at matindi itong naglalaway. At ang mas ikinatakot pa niya ay hindi ito katulad ng bata na kapag nakita siya ay agad nang umaalis. Nanatili pa iyon doon ng ilang sandali habang naririnig niya yung nakakatakot na tunog na nililika noon na humihingal. Kaya nanatili lang siya doon sa ilalim ng mesa at panay ang panalangin niya na sana ay umalis na iyon. Makalipas ang may kalahating oras ay biglang nagulat si Rick nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok. Nang hindi pa rin siya tumatayo sa kanyang kinalalagyan sa ilalim ng mesa, ay narinig niya yung boses na tinatawag ang kanyang pangalan. At doon pa lamang siya tumayo upang iyon ay pagbuksan, dahil nakilala niya yung tinig
na tumatawag sa kanya. Iyon ay yung may-ari ng panaderya. Mabilis niyang binuksan yung pinto at napayakap sa may-ari. Nagulat naman ito sa kanyang ginawa, kung kaya agad siyang tinanong nito kung ano ang nangyari. At sa nanginginig na tinig ay mabilis niyang sinabi sa may-ari yung kanyang nakita. Habang nakayakap si Rick sa kanyang amo, ay kanilang pinuntahan yung sinasabi ni Rick. Ngunit hindi na nila iyon nakita pa doon. Panay ang pagpapasalamat ni Rick sa kanyang amo dahil pinuntahan siya nito. Naisipan kasi ng kanyang amo na hatdan siya nito ng pagkain. Makalipas ang ilang araw, matapos na maranasan ni Rick yung nakakatakot na pangyayaring iyon, ay kumalat ang balita ukol naman sa isang lalaking natagpuang patay sa may bakanting lote sa kanilang lugar. Kalunos-lunos ang sinapit ng lalaki. Wakwak ang harapang bahagi ng katawan nito. At nasundan pa yung mga ganong pangyayari. Pero ang buong akala ng mga taga roon ay bunga ang mga iyon ng salvage, pagkat usong-uso yun noon. Hanggang sa may isang taga roon din ang nakakita doon sa aswang, nang minsang subukan nitong pasukin yung isang bahay. Kaya mula noon ay nagsagawa na sila ng mga pagroronda doon sa kanilang lugar. Kalaunan ay natigil din naman yung mga ganong pangyayari, kung kaya paniniwala nila ay umalis na yung aswang doon at marahil ay lumipat sa iba at doon naman napiling magasik ng lagim. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Rudy, isa rin sa inyong tagapakinig. Gusto ko lang din sanang ibahagi sa inyo yung aking karanasan noong ako po ay nasa probinsya pa namin. Doon po kasi ako ipinanganak at lumaki. Sa lugar po namin ay mayroon na noong pinaghihinalaan na pamilya ng mga aswang. Mula po nang nagkaisip ako ay naririnig ko na madalas ang tungkol sa kanila. Pati yung mga kwento na nangyari noong mga unang panahon. Kung kaya sinasabi ng mga taga roon na aswang ang mga ito. Noong mga panahong iyon ay hindi pa ako lubos na naniniwala. Dahil marunong naman ang mga itong makisalamuha at nakakalaro pa nga namin pagkaminsan yung mga kamag-anak nila na kaidara namin doon sa paaralan. Pero kahit yung mga magulang ko mismo noon ay sinasabing aswang nga raw talaga ang mga ito. Kung kaya madalas nila ako noong bilinan na iwasan sila at wag rin akong paabot ng gabi sa daan. Kaya bago mag alas 6 ng gabi noon ay talagang nasa bahay na ako kasama ng mga nakababata kong kapatid. Minsan nang papauwi kami ng kapatid ko kasama ang isang pinsan namin mula sa paaralan ay bigla na lang kami nakarinig ng wakwak. Iyon ang tawag namin sa isang uri ng aswang. Dahil na rin sa tunog na nililika nito. Dahil doon ay nagsipagtakbuhan kami ng mabilis. Dahil pakiramdam talaga namin ay para bang nasa gilid lang iyon ng daan. Takot na takot talaga kami dahil sa nangyaring iyon. Kaya nung sumunod na araw ay talagang nagpasundo kami sa tatay namin. Pero dahil sa marami din silang gawain sa araw-araw, kung kaya hindi niya rin magawa na kami ay sunduin ng pamalagyan. Minsan naman, nang papasok pa lang kami sa paaral ng kapatid ko, ay nakita naming nasa labas ng kanilang bahay
yung matandang babae ng pinaghihinalaang pamilya ng mga aswang. Sa sobrang tanda nito ay kuba na, pero hindi pa rin ito gumagamit ng tungkod. At ang nakakamangha pa, nang makita namin ito ay may pasan-pasang sako, na bagaman hindi kami sigurado kung ano ang laman noon, pero mukha talaga iyong mabigat, na para ba iyong mga kamoting kahoy. At hindi ko makakalimutan yung sandaling iyon, dahil nang lalampas na kami sa bahay nila ay bigla na lang kaming nakarinig ng sitsit. Kung kaya napalingon kami kapwa ng kapatid ko at nakita namin yung matanda na nasa bukana na ng pinto ng isang kubo, na sa tingin ko ay yun yung kamalig nila. Ngunit pasan-pasan pa rin niya yung dala habang tinatawag kami. Kinabahan naman ako nung sandaling iyon at natigilan. Nagdalawang isip talaga ako na lumapit at takmang lalakad na sana kami uli para umalis, nang bigla kami nitong kinawayan at muling sinitsitan. At sinabi niyang sandali lang. Kaya kahit pareho kaming kinakabahan na magkapatid, ay lumapit kami. Pagkalapit namin sa kanya ay bigla nitong tinukot yung luma niyang pitaka na nasa kanyang tagiliran, at pagkatapos ay binigyan niya kami pareho ng kapatid ko ng tag-5 piso. Sabi niya sa amin, pasensya na raw nung nakaraan at natakot niya kami, at kanya na kaming sinabihan na pumasok na at mag-ingat. Habang nasa daan ay panayang isip namin magkapatid sa kung ano yung tinutukoy niya na natakot niya kami noong nakaraan, gayong hindi naman namin ito nakita noong mga nakaraang araw. Hanggang sa sinabi ng kapatid ko na baka ito daw yung narinig namin na wakwak nung pauwi kami, nakasama yung pinsan namin. Dahil doon ay nanindig talaga yung balahibo ko. Mula po noon ay madalas na naming nakikita yung matanda doon sa harapan ng kanilang bahay, at lagi niya kaming binibigyan ng pera ng kapatid ko. Kung minsan naman ay nilagang saging o kamote, hanggang sa tuluyan ang nawala yung takot namin magkapatid sa kanya. At kapag galing sa paaralan ay tumatambay pa kaming sandali doon sa kanila kasama yung pinsan namin. Pero hindi namin iyon sinasabi sa aming mga magulang, dahil baka pagalitan kami at pagbawalan. Kapag walang pasok ay talaga namang inip na inip ako, lalo na kapag araw pa lang ng Sabado, na malimit kong masabi at talagang sabik ako na sana ay araw na ng Lunes para makapunta na uli kami sa bahay nila Lola Sima. Aliw na aliw kasi kami, lalong-lalo na sa kanyang mga ikinukwento sa amin. At kahit yung kanyang mga anak at apo na kalapit nila ay naging magiliw na rin sa amin. Hindi nga namin maramdaman na kami ay ibang tao kapag naandun sa kanila. Parang pamilya talaga ang turing nila sa amin. Pero isang araw, nang madaanan ng kwento ang tungkol sa mga aswang, ay hindi napigilan ng pinsan namin ang kanyang katabilan at nagtanong kung totoo bang sila ay mga aswang. Tinakpan ko pa yung bibig ng pinsan ko nang matunugan ko yung kanyang sasabihin, pero huli na. Nasabi na niya iyon. Biglang namagitan sa amin yung nakabibiging katahimikan matapos ngang masabi iyon ng pinsan ko. Biglang lumakas yung pagtibok ng puso ko. Napansin ko rin na nabigla sila Lola Sima, maging yung kanyang mga anak. Nang biglang sumagot ang isa sa kanila at malakas na sinabing oo
na nanlilisik pa nga ang kanyang mga mata. At itinaas pa niya yung kanyang mga kamay na ang mga daliri ay nakabaluktot na animoy mangangalmot. At inilapit pa niya yung kanyang muka sa pinsan namin at sinabing kakainin na raw nila siya. Na napasigaw ang pinsan naman namin at takot na takot. Kahit ako at kapatid ko ay nabigla at kinabahan. Pero bigla silang nagtawanan at sinabing nagbibiro lamang sila. Ngunit maya-maya lang ay bigla uli silang tumahimik. At nagsalita si Lola Sima. Sinabi niyang may lahi talaga silang aswang at kumakain talaga sila dati ng tao. Pero ngayon ay paminsan-minsan na lang. Kaya biglang nanlaki ang mga mata namin, ngunit nangiting muli si Lola Sima at sinabing nagbibiro lang din siya. Muli niyang sinabi na noong mga unang panahon ay nagawa nila ang mga karumal-dumal na bagay na iyon. Ngunit matagal na raw nila iyong tinalikuran. At bigla niya kaming pinalapit at niyakap. Sinabihan niya kaming wag nang matakot at maniwala pa sa mga sinasabi ng tao. At narinig kong tinawag niya kaming mga apo. Nung mga panahong iyon ay nalaman namin na mahigit 100 taon na si Lola Sima. At inamin niya sa amin kung bakit malakas pa siya at patuloy na nabubuhay. Dahil umano iyon sa taglay niyang bato na ipinamamana sa kanilang angkan na mga aswang. Nagpatuloy yung masaya naming relasyon kanila Lola Sima hanggang sa ginulat na lang kami ng isang masamang balita isang umaga. Nalaman namin na namatay na si Lola Sima. Kaya mabilis na nagpuntahan ang mga taga roon sa amin at nakiusyoso. Nagmamadali kami noon ng kapatid at pinsang ko. Nasa isip ko kaagad na siguradong may pinagsalina na ito ng kanyang bato. Pagdating namin doon ay nalaman naming totoo nga ang balita. Dahil nakita namin itong nakahiga sa katre at wala ng buhay. Nagulat pa yung mga kamag-anak namin na naandoon. Nang kawayan kami ng mga anak ni Lola Sima at yakapin na para bang kabilang talaga kami sa angkan nila. Sinabi pa ng panganay na anak ni Lola Sima na si Tia Auring na gusto na raw kasi nitong magpahinga. Kung kaya, nakiusap umano sa kanila si Lola Sima na tanggapin na nila ang kanyang bato. Kung kaya nakiusap umano sa kanilang magkakapatid si Lola Sima na tanggapin na ang kanyang bato. Sabi pa niya sa amin, hindi raw kami nakalimutan ni Lola Sima. Binanggit daw kami at inihabilin sa kanila. At nagpapasalamat daw ito sa amin. Dahil sa huling sandali ng buhay niya, ay napasaya namin siya kasama ng iba pa niyang mga apo. Doon ako, Sir PB, unang nakaramdam ng matinding lungkot at sakit. Talagang nag-iyakan kami ng kapatid at pinsang ko doon. Takang-taka naman ang mga magulang namin pagkat wala silang alam. Yung kapatid ko pa nga ay nakita kong kinalabit ng nanay namin na para bang sinasaway ito at pinipigilan sa kanyang ginagawang pag-iyak, na para bang sinasabi niya na bakit niya iniiyakan yung aswang at hindi naman namin iyon kaano-ano. Hanggang dito na lang po, sir, ang kwento kong ito. Sana po ay magustuhan nyo. Salamat pong muli sa inyo pong ibinigay na oras. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa.
At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.